Ako'y natutuwa at nalulungkot in at the same time. Sapagkat may dinadagdag si Lord, may hindi rin ako nakikita. Ano nga? So, kumusta na kaya sila? Sana ma-maintain natin, lalo na pag naayos na yung ating church at ito ay centralized aircon, baka lahat natutulog na. Ano ha? Pero magpasalamat tayo sa Diyos kasi nakakalungkot lang talaga sa buhay natin ngayon. Pero ang pinag-aaralan natin ngayon, di ba, ang pinaka-topic ngayong buwan, God's Word, My Walk. Kung ano yung salita ng Diyos, dapat lakaran. Pero sa tingin ninyo, karamihan sa tao ngayon, saan lumalakad? Okay? Kaya nakakalungkot. Yung nandito, nawawala pa nga eh. Ano? So how much more kung dumating na yung mga kapigatian. So, ang pinaka-topic natin ngayon, itong buwan na ito. Kasi buwan-buwan nagbabago si Bishop. God's Word, My Walk. So, maintindihan na natin yan, napaka-simple. At yung aking dadaling ngayong umaga, simple lang din yung pamagat, title. Sige nga anak, ayun, tama na. Sumobra. Pamumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Pamumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang tanong, ang sagot, maliwanag ba talaga ang salita ng Diyos? Dahil kung hindi maliwanag sa tao, on-off. Now you see, now you don't. Real talk tayo mga kapatid. Kapag hindi nyo lubusang nauunawaan ang salita ng Diyos sa buhay ninyo, ang mangyayari sa inyo, atin ngayon, bukas hindi. Kaya ang church, minsan masaya, minsan malungkot. Bakit? Hindi talaga naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ngayon po, sa amin, nung isang gabi na ako po ay nag-service sa Patay, at ako'y pinagdidiinan ko, hindi natin piho ang buhay. May sanggol pa lamang, kinukuha na. Teenager pa lang, kinukuha na. Meron naman ding mga kasalukuyang kasagsagan ng buhay, kinukuha na. Meron namang tumatagal ng 60, 80, minsan umaabot naman ng 90, hindi natin alam. Dahil kung hindi natin alam ang Diyos, tandaan ninyo, walang malinaw na direksyon ng buhay. Kasi pag hindi nyo in-internalize sa buhay nyo yan, ganun lang. Easy-easy lang. Atin ako ngayon, bukas hindi. Mga ilang buwan, hindi muna ako atin, magpapakasarap muna ako. Ganun ang buhay eh. Real talk yan. Kaya dito, sa pinag-aaralan natin, gusto kong bigyan din ito. Ang tema ni Pastor, ang title ni Pastor Val nung nakaraang linggo ay, ano? Lumalakad ng nakatalikod. Lumalakad ka rin lang naman, tinuan mo na. Lumalakad ka lang din naman, talinuhan mo na. Ang tanong, matalino ba yung paglakad natin? Kayo na rin ang sumagot. Okay? Pero ngayon, sinimplihan pa natin. Pamumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Bakit? Next. Anong sinabi ng Psalms 119:105? Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Okay? So napakaliwanag yan. Na talagang ang liwanag ng Diyos sa ating paanan, sa ating daraanan, dapat unawa. Kasi pag hindi mo unawa,
Di bali nang mababaw yung aking pagpapaliwanag, maikli. Basta ang mahalaga, importante. Tama. Maintindihan ninyo. Okay, dagdagan natin, mga cross-reference. Para maintindihan natin lubos. Yan yung cross-reference. Linigyan ko ng highlight yung dapat nating tignan. Sabi sa Joshua 1:8 and 9, keep this book of the law always, hindi sometimes, lagi, on your lips, meditate on it day and night. Meditate on it once a month. Meditate on it once a year. Yun kaya ang gusto ni Lord. Ang sabi diyan, day and night. Doon po sa bahay ko, may parang attic. Parang, yung bahay ko kasi parang bahay sa Baguio. May attic. Parang second floor, pero attic. Tapos, nakaharap ako sa silangan, may lamesa ako doon, nandun yung isang Biblia. Madaling araw, umaakit ako ron. Okay? At hindi ko muna binubuksan yung Biblia. Magmumuni-muni muna ako. Kasi ang pagtanaw sa liwanag ng Diyos, hindi yung basa ka lang ng basa. Iniisip ko sa sarili ko, habang nakaupo ako ron, yung kabutihan ng mga ginawa sa akin ng Panginoon. Tapos nakikita ko yung liwanag, unti-unting, yung bukang liwayway, unti-unting nagliliwanag. Dinadakila ko ang Diyos, Panginoon, salamat sa mga likha mo. Salamat sa mga bituing milyon-milyon na hindi nagkakabungguan dyan sa galaxy. Panginoon, salamat sa buwan, sa araw, Panginoon Diyos, in place. Dahil sa araw, natatanglawan kami, ito ay nagiging bitamina. Dahil sa araw, nakikita namin ng liwanag. Dahil sa buwan, nakikita namin ng liwanag. Dahil sa bituin, nakikita namin ng liwanag. Panginoon, salamat dahil sa iyong salita, makikita namin ang liwanag sa aming buhay. Okay? Di unti-unti ko para maintindihan ninyo. Kasi pag hindi nyo naman inintindi, para ka lang nag-sermon, pumasok dito, lumabas dito, wala. Alright? So that you may be careful. Take note, careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tandaan niyo po, lahat ng lumakad sa katuwiran ng Diyos, walang naghirap. Pero hindi ko sinabing, overnight, yun ka na. Bakit? May proseso. Ako po na dating standby sa kanto, nakatapos lang ako noong panahon na yon ng high school. Nang pumasok ako sa gawaan ng sapatos, ang pangalan ay bandolino, ang posisyon ko, boy. Boy lang ako. Hanggang sa naging stockman ako sa department store. Wala na ngayon yung tindahan na yun, Cybels. Yung sinasabing puro sa sapatos. Okay? Simula doon, nagbago ang buhay ko nung makilala ko ang Diyos. 1984, 1993, nag-asawa ako. Medyo okay rin yung buhay ko na noon. Nung makapag-asawa ako, hindi ko akalain makapag-asawa ako ng doktora. Kasi kanto boy nga ako eh. Bakit ako mag-asawa ng doktora? Bakit naman ako magugusto ng doktora? Tingnan niyo po yung proseso. Dahil ang sabi diyan, kung hindi ako aalis dyan at yun na lang pag-aaralan natin, pwede na rin eh. Biruin nyo yan ha. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Alam nyo, nung nakilala ko ang Panginoon at nabasa ko ang Biblia, talagang inintindi ko. Simula noon, nabago ang pananaw ko sa buhay. Kaya yung amo ko,
Sa pagiging boy, naging stockman ako. Nung nakita nila na ako'y masigasig sa trabaho, masaya ako dahil sa mga pangako ng Panginoon na pagpapalain ako. Alam niyo po, wala pang 2 buwan na promote ako simula doon sa packing area, naging warehouse man ako. At alam niyo, after 3 months, dahil ako ang naglilid ng Bible study. Ang Bible study namin, alam mo kung ilan umaten? 500. Kumakanta pa lang ako noon kami lang noon ng Come Holy Spirit, I need you. Ang tao uhaw na uhaw sa Panginoon. Wala pa kami sa kalagitnaan ng aming pag-awit, nagkakabuwal na, hindi ko naman tinutulak. Nagkakagulo na. Bakit? Tinatamaan na sila noong liwanag ng salita ng Diyos. Simula noon, nagbago ang buhay ko. Nabago ang pananaw ko, nagulat ang mga kakilala ko, nagulat yung mga kapitbahay ko, yung dating siraulong kanto boy, naging matino. Kaya simula noon, nung ako'y umaaten, nakita ko ng misis ko, mukhang pwede na to. Kasi naman kung ako nung panahon ako'y makikita noon, long hair ang buhok, afro, may balbas, sigarilyo ng sigarilyo. Ang pangit ng itsura, walang kaayos-ayos. Ang uso noon yung mga hens, na yung mga t-shirt hens, kung naalala ninyo. Tapos ang bulsa, yung laglag ang bulsa, ng mga, pagdudukot kayo, gaganong ka pa. Ay, bako naman, paano ka magugustuhan ng isang babae? Haragan. Pero nung binago ng Diyos, nakilala ko ang Panginoon sa buhay ko. Mga kapatid, baka ako'y tumagal ng gusto rito. Pero gusto kong maipaunawa sa inyo. Yung process. Simula noon, nabago ang pananaw ko sa buhay. Lagi ako naglilid sa Bible study. Ang unang naglid sa amin ay si Pastor Bots Conde ng Bread of Life. Kaya, ang mga naging kasama ko noon, si Pastor Jess. Si Pastor Jess ay bading. Noon. Siya ang gumawa ng script ng Working Girls. Okay? Sila pa ni Serrano. Kasi si J.C. Bonin. Mga nakasama natin yan sa Bread of Life. At simula daw, nakita ng amo ko na maayos ako naggumagawa, masaya ako, hindi naman ako sip-sip. Sip-sip na sip-sip. Sa Panginoon. Bakit? Kahit wala na sa oras, trabaho pa rin ako ng trabaho. Alam nyo, after 3 months, doon sa warehouse, naging akong warehouse supervisor. Ang laman ng warehouse, milyon-milyon. Inayos ko. Alam niya yung mga in and out. At nirereklamo ko, Ma'am, dumating po yung ganitong klase ng balat na galing dito sa may kawayan. Kulang po ng almost 1,000 square feet. Bakit? Ako na-check eh. O, checkin nyo yan. Alam nyo po, simula noon, naging maganda na ang buhay ko. Tapos, nagkaroon ng expansion. Yung Bandolino shoes. Kung kami mag-deliver ng sapatos weekly, 50,000 pairs of shoes. Nationwide. Nung lumaki na siya, nagkaroon na kami ng branch na malaki, mas malaki pa sa main, kinuha nila akong marketing or salesman. Salesman. Alam niyo po ba na napakalaking blessing noon? Bakit? Ang sweldo nung araw na yon, 54 pesos. 1980s. Alam niyo po ba kung magkano ang per dime ko isang araw? Per dime pa lang yon. 300 pesos. Per dime pa lang yon. Allowance. Kapag ikaw ay ahente, nagpunta ka ng probinsya, nagpunta ka ng field, everyday, meron kang 300 pesos. Bakit? Ang iniisip ng kumpanya, kakain ka doon sa restaurant, ako'y matipid. Kumakain ako sa Pointers. Alam niyo ba kung ano yung Pointers? Ito po. Ito. Wala pang 50 pesos, busog na ako. Magkano na isisip ko? 250 pesos. Bukod pa yon sa salary ko. Bukod pa yon sa consumption ko. Alam niyo ba yung consumption? Commission. Ang commission ko noon sa sapatos, 1 peso lang.
Sa men's, 50 centavos sa ladies. Pero nung tumagal po, 5.10. Eh kung magdala kami ng shoes noon, ng order, 100,000 pairs, 50,000 pairs, kwentahin nyo na kung magkano. So nabago ang buhay ko. Bakit? Nilakaran ko ang salita ng Diyos at prinsipyo. Hindi ako nagmadali. After 7 years, ang mga kasama ko po, graduate ng UP at Ateneo. Mga marketing graduate. Nung tinanong ako ng boss ko, saan ka ba gumraduate? Joe, ma'am, sa MBHS po. Ano yun? Minuyan Barangay High School. Tingnan nyo kung mag-promote si Lord, kahit hindi ka tapos, kapag sumusunod ka sa prinsipyo ng Diyos, pagpapalain ang buhay mo. Simula nun, pinag-aral ko ang 4 na kapatid ko, yung tumutokso sa amin na inaalipos tayong aming pagkatao, dahil pag nagwawalis yung kapitbahay namin, doon itinatapon sa bakuran namin. Tinitingnan lang ng nanay ko. At sinabi pa nung kapitbahay na yon, Mare, wala ka bang napapansin sa buhay nyo? Sabi ng nanay ko, meron Mare, naghihirap kami. Ano naman ang iisipin ko? Isipin ko mang ganito, kung ito yung kalagayan namin, wala akong magagawa. Kung ano yung kalooban ng Diyos, iyon ang tatanggapin namin. Pero habang nagpapakababa ang nanay ko, nung mga panahon na yon, hindi ko sukat akalain at ako ay maging instrumento ng paglago ng aming buhay. Nung nagpapatayo na ako ng bungalow, nabili ko na po yung lupa ng nanay ko, yung tinitira namin doon. Yun pala ay matagal ng request ng nanay ko, 1980s pa. Nung ginagawa na yung luma naming bahay, bumuka yung kanyang tikler at ang nakalagay doon, 1990 magpapagawa na kami ng bahay. Nakadetalye ron. Umiyak ang nanay ko sapagkat pinagpagawa ko siya ng bahay 1990, hindi ko alam. Kaya sabi ko, dito pa lang pwede na tayo rito matapos eh. Kung iintindihin natin yan eh. Alam niyo po ba na hindi ko alam na meron siyang ganong request, pero sakto, bakit ako nagpagawa ng ganong bahay sa ganong panahon? Ang Diyos tumutugon sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban at sumusunod sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya, nung may pagpatapos ko yon, nakapagpatayo na ng bahay, nakapag-aral ang mga kapatid ko, sabi ng kapitbahay ko uli, Mare, ikaw pala naman ay tahimik lang. Iyon pala naman, ikaw ay may papagawa ka. Sabi naman ng nanay ko, Mare, biyaya lang ng Diyos. Mga kapatid, sino man kayo ngayon? Sabi ko, matatalino itong mga batang to eh. Matutulong kayong mag-intay, sumunod sa salita ng Diyos. Tandaan ninyo, kiparis, bukas makalawa, mga successful na kayo, mga mayayaman na kayo, pagpapalain ng church na ito. Hindi lang sila, maging sino man sa atin. Kapag marunong kang magtipid, marunong kang mag-ayos ng iyong pananalapi, at marunong kang gumasta, tandaan mo, bukas makalawa, maluwag din ang buhay mo. Maraming tao ngayon mahirap, kahit malaki ang kita, kulang pa rin. Bakit? Kumita ng 100, gumastos ng 150, inutang yung 50, nabaon sa utang. Samantalang kung kumikita ka ng 100, gumastos ka lang ng 50, magtabi ka ng 50, bukas makalawa, may opportunity, may madudukot ka. Mga kapatid, ang sabi diyan, then you will be prosperous and successful. Now, babalikan ko. Mahigit 40 taon na. Yung dating kanto boy, na walang direksyon ng buhay, na hindi ko alam na mag-aaral ako sa paralan ng Biblia, para maging pastor. At hindi ko rin inakala na mag-asawa ako ng isang doktora. At hindi ko rin inakala na mapagpatapos ko yung 3 anak ko. At hindi ko rin inakala na magpapatayo kami ng bahay, bibili nakakalimang sasakyan na ako. Mga kapatid, anong ibig kong sabihin dito?
God's word, my walk. Okay? Ito ang hamon ko sa inyo. Kung may edad ka na ngayon, walang problema dyan. Kasi ang nagtipo ng kaunti, hindi nagkulang. Ang nagtipo ng marami, hindi rin lumabis. Sapat lang. Baka hindi tayo makaalis dito pag dinamihan ko pa. Pero sana naintindihan nyo, dito pa lamang naintindihan na yung sinasabi. Yung pamumuhay na maliwanag ang salita ng Diyos. Kapag hindi, sorry to tell you, ngayon nakikita ko kayo, bukas wala na kayo. Si Joe lang ang nakita ko nitong kauna-unahan kong nakita dito nung ako'y nagpunta eh. Way back ano siguro yun, mga early 20s. Early 20s. Doon pa, kinanay Milan. Saan ba yun? Doon nga no? Yung sa pagganon? Casa Milan po. Casa Milan. Yung isa gumraduate na eh. Sino ba? Kilala niyo kung yung gumraduate? Si Eric. Naglalakad na siya ngayon sa ano, pupunta kay Lord. Tang, tang, tatang. Di ba? Huwag natin, ano yung kapatid natin, kahit gano'n yung kapatid natin, dahil kumilala sa Diyos, tandaan ninyo. John 14, 1-4. Huwag kayong magulumihanan. Manalig kayo sa Ama at manalig kayo sa akin. Kung hindi magkagayon, ipaghahanda ko muna kayo ng matitirhan. Sa ibang pagkakasalin sa pagkatinignan mo, ipaghahanda ko kayo ng mansyon. At kapag okay na, babalik ako at ipagsasama kayo. Kung dyan solve kayo at malinaw yan, hindi kayo manghihinawa sa gawain ng Diyos. Kasi merong ano eh, may resulta yan. Hindi mo lang makita ngayon. Lalabas na tayo rito? O dito muna tayo ulit? Introduction pa lang yan, pero napakaganda ng sinasabi, oh. Okay. Have I not commanded you, be strong and courageous. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Dahil ang mundong ito, inaagaw tayo. Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Do not be discouraged. Huwag kayong madi-discourage. For the Lord your God will be with you wherever you go. Liwanag na yan. Dagdagan natin. Next. Ano ba sinasabi ng salitang ito? Colossians 3:16. Let the message of Christ dwell among you. Binigyan ko lang din yung richly kasi papaliwanag natin mamaya. Dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. Yan, black out. Through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude. Tayo umaawit at nagpapasalamat. Kaya yung nagpapaawit dito, mahina! Hindi makapagpasalamat sapagkat hindi malinaw ang salita ng Diyos sa buhay nyo. Dahil kung alam nyo ang salita ng Diyos na ang sabi, minuminuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, kapag tinanggal ng oxygen sa atin, patay ka, bibili ka ng oxygen. Doon pa lamang pagpapala na. Kung ikaw ay nakakahinga ng maluwag, ipagpasalamat mo sa Diyos, iyan ay biyaya ng ating Panginoon. Kaya sinabi niyan, richly. Okay, dagdagan pa natin. Next. Ano ang sabi ng Psalms 1-3? Linawin natin to. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Yung mga taong hindi sumusunod sa mga makasalanan, sa mga likuang isip, para makhabakin lamang ang Diyos. True. But those who delight is in the law of the Lord. Sa kautusan ng Diyos. Inulit-ulit. And who meditates or meditate on His law day and night. Pang-ilan na? Dalawa na. Binibigyang diin yung meditate, bulay-bulayin
ang salita ng Diyos araw at gabi. Tanong, nagbubulay-bulay nga ba tayo? Pastor, hindi po ako makapagbulay-bulay kasi wala naman akong Biblia. Yun lang. Humingi kayo kay Bishop. Anak, meron na kayong mga Bible? Wala pa. Humingi kayo. Bakit? Sa pamamagitan niyan habang binubulay-bulay natin, diyan tayo matututo. Kaya binibigyan din yan. That person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, kanina, prosper din, ano? Inulit to. Whatever they do, kahit anong gawin nila, ay magtatagumpay. Ano na naman ang pinakaugat? Meditate the Word of God. Kadugtong sa pag nag-meditate ka at gumagawa ka ng prinsipyo ng Diyos, hindi ko uli sinasabing bukas, sabi ni Pastor, okay na, bukas mayaman na ako. Hindi. Habang binubulay-bulay mo yan, habang nilalakaran mo yan, inaayos ng Diyos ang buhay mo. At pagdating sa tamang panahon, sana pag dumating sa iyo yung grasya, wag kayong madisgrasya. Amen. Bakit? Maraming humahawak ng pera na imbis na maging grasya, na disgrasya. Okay. Tuloy na. Maliwanag na ha. Ito yung maikling kwento. Hindi ito kwentong kutsero. Maikling kwento ng isang pastor sa Tacloban noong panahon ng bagyong Yolanda. Sino nakaranas ng Yolanda? Taas ang kamay. 2013. 2013 yan. 2013. Sino ba yung pastor na yan? Ano ba ang pangalan ng pastor na yan? Gusto nyo itala, hanapin ninyo. Nakatala ito. Si Reverend Iris Picardal Tirana. Siya po ay pastor ng United Methodist Church. Yan siya po yun. Alam niyo yung pag-aaralan natin ngayong 5 Cs na tinakil ni Bishop? Isinimplify ko. Dahil si Bishop pag nagturo yan, kapag hindi mo inisip na mainam, may iwan ka. Pero ako naman, ba't ko naman lalaliman, mababaw lang naman din yung kaalaman ko. Pero ang mahalaga, kahit mababaw, may matutunan tayo. Okay? Siya po, yung pastor na yan, nung panahon ng bagyong Yolanda, yung bahay niya po, at mga kapitbahay niya, tinangay lahat ng bahay. At alam nyo ba, sa pagbabalik niya doon sa lugar niya, wala na siyang nakita kahit isa. Pero ang nakakahimala, yung Biblia na basang-basa nandoon, yun ang nakita niya. At ang ginawa niya, kinuha niya yung Biblia, dahil hindi naman nasira, nabasa lang, pinatuyo niya. At habang pinapatuyo niya, siya ay nanalangin. Napakahirap yata nung kalagayan niya. Nanalangin siya, nawalan siya ng bahay, pero yung salita ng Diyos, hindi nawala. Okay? At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon na naman siya nagpasimula. Sa hirap ng pinagdaanan niya, alam niyo po, hindi siya sumuko. Pinili niyang maglingkod at sumunod sa ating Diyos. Kung ikaw yung pastor na yon, maaring umalis ka na ron, wala nang pag-asa eh. Pero ang ginawa niya, patuloy niyang idineklara ang salita ng Diyos, patuloy siyang nanghawakan sa salita ng Diyos. Ngayon, anong makikita natin sa buhay niya? Kung ating lilimiin, siya ay lumakad sa Panginoon na sinasabing careful obedience. Careful obedience. Sa halip na umalis siya roon,
mataman niyang sinunod pa rin ang kalooban ng Diyos sa lugar na yon para siya ay magpastor. At hindi lamang yon, mga kapatid, napakaganda na nakita natin sa buhay niya. Hindi madali ang bumangon matapos ang trahedya, ngunit lakas niya ay nagmula sa Diyos. Kaya kung babalikan natin yung Joshua 1:9, magpakatatag at magpakatapang kayo. Alam niyo po ba, nagpasimula uli siya ng gawain, tinulungan niya yung mga taong nandoon, at talaga namang siya ang nag-encourage. Ano ang masasabi natin doon sa ginawa niya? Walk with courage and strength. Kanina, walk and careful obedience. So ito yung mga tatalakayin natin, kaya gusto ko lang ipakita sa inyo. Now, ano pa ang nangyari sa pastor na ito? Wasak ang paligid, pero malinaw ang direksyon. Ang salita ng Diyos ang ilaw. So kaya, nagpasimula siya uli ng gawain, in-encourage niya ang mga tao, nagtulungan sila. Bakit? Malinaw yung sinasabing walk with clear guidance. Walk with clear guidance. Guided siya ng salita ng Diyos. Kahit na mahirap ang kalagayan. Tanong, mata ba nating sinusundan ang klarong pagsunod sa Diyos? Tayo ba ay nagiging matatag kung may mga problemang kinakaharap? At malinaw ba ang guidance sa atin ng salita ng Diyos? Kamukha ng pastor na ito. Pang-apat na nakita natin sa pastor na ito, hinayaan niyang manahan ang salita ng Diyos sa kanya. Kaya ngayon dyan, yung Colossians 3:16, siya mismo ang naging liwanag sa iba. Hello? Baka tayo mismo ang hindi nagiging iliwanag sa ibang tao, kaya wala tayong madala sa iglesia. Siya ang naging liwanag ng mga taong walang pag-asa. Nanatili siya sa Diyos, pinagpala sila ng Diyos. Bakit? Malinaw ang pagtanaw niya sa salita ng Panginoon. Kaya naman, ano ang ginawa niya? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, iyon yung ginawa niya. Pang-apat na punto ron, walk with clear instruction. Mamaya babalikan natin yan, iisa-isahin natin sa buhay natin. Pero ipinapakita ko lang dito na itong pastor na ito, ginawa niya yung 5 C's. At ang huling C's na nakita natin sa taong ito na pastor, si Reverend Iris Picardal Tirana. Hinanap ko pa ito. Kaya yung kwentong ito, hindi ito kwentong kutsero. Ngayon po, maunlad, naka-recover, maayos ang buhay. Bakit? Nanatili sa salita ng Diyos. Hindi lang siya ang nag-rebuilding o nag-rebuild ng bahay. Nag-rebuild siya ng pananampalataya ng komunidad. Mga kapatid, tignan ninyo. Dahil malinaw ang instruction ng Diyos, guided talaga siya ng salita ng Diyos, siya mismo ang nagtayo ng bahay nila doon, natulungan ng mga kapitbahay, kasi maraming tumulong eh. Kung natatandaan nyo, billion of donation ang nangyari. Nakuha lang ni Martin. Nakuha ko na yung iba ron, binulsa ko. Kaya lumapit kayo sa akin, maleta ang pera ko doon sa bahay namin. Sinakay ko dyan. Alright, balikan natin. Malinaw sa pastor na ito, sinasabing, walk with careful obedience. Walk with courage and strength. Walk with clear guidance.
Walk with clear instruction. And walk with Christ-centered purpose. Mga kapatid, gusto ko na magsimula. Next. Malinaw ba yung ating pasimulang kwento? Amen. Naintindihan nyo ba? Ito ngayon tanong. Isa-isa lang anak. Lahat tayo ay may lakad sa buhay. May mga tao ang gusto maging doktor, attorney, politiko, businessman, nurse, at kung ano-ano pa. Ano ang mga lakad natin? Tanong. Tanong lang naman. Trabahador, gumagawa ng mga TV, gumagawa ng mga Tupperware, kung ano-ano pa. Nagtitinda ka ng mga okoy, balut penoy, chicharon, at kung ano-ano pa. Isa-isa lang anak. Sasabihin ko pag, huwag mo kong apurin anak ko. Uwi na ako. Kasi gusto ko maintindihan ninyo para hindi masayang. Ulitin ko, iba-iba tayo ng linalakaran. Ang tanong lang, kasama ba ang salita ng Diyos sa ating paglakad? Amen. Huwag nyo na akong sagutin. Kayo na lang nakakaalam yan. Anong Diyos? Basta ako gusto ko magpunta rito. Eh, di ba wala ka sa buhay mo? Pero ang sinasabi ko rito, kapag tayo'y lumakad na kasama ang Diyos, maniwala ka sa akin. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya yung pangako niya, may katotohanan yon. Sabi niya, for I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Naparito ako para bigyan kayo ng buhay na napakahirap. Yung pa sinabi ng Biblia. Kapag iba ang nangyayari sa inyo, may problema. Dahil sinabi ng Panginoon, naparito ako para bigyan kayo ng buhay, naganap at kasyasya. Kung hindi nangyayari, limiin mo ang sarili mo. Dahil tayo ay may lakad sa buhay. Tanong, uli, lahat tayo ay may lakad sa buhay. Ano ang lakad mo? Pangalawa? Sige anak, pindot ka na. Alright. Ang tanong, saan tayo ginagabayan ng ating paglakad? Saan? Kayo rin ang makakasagot niyan. Yung mga tanong na ito, simple lang. Pero may dating. At kapag sinunod mo, may datong. Tama. Natawa si Ining. Tama ba anak? Ang tanong may dating. Pag sinunod mo yung tanong, at kasama ang salita ng Diyos, may datong. Next! Sabi ng Psalms 119:105, ang salita ng Diyos ay ilawan at liwanag. Naku, napakaliwanag. Iyan ang foundation. Next! Sabihin nyo lang kung hindi nyo naintindihan. At ipapaliwanag ko pa ng buong labo. Naintindihan nyo na? Ipapaliwanag ko ng buong labo. O buong linaw. Umuo naman kayo, sabi nyo, ipapaliwanag ko ng buong labo, sabi ng iba. Ang ibig ko lang sabihin doon, ipapaliwanag ko sa inyo ng buong linaw, kayo naman, pinapatawa ko lang kayo. Tuloy! Kung walang ilaw, tiyak na madarapa tayo. Again, kung walang salita ng Diyos, kahit anong gawin ng tao, walang mangyayari. Kaya maraming tao, nagkakanya-kanya ng lakad, nagkakatisod-tisod, nagkakaproblema ng malaki. Sabi na nga ang mga babae, huwag munang unahin. Ang unahin muna ang pag-aaral, ang inunay pag-aasawa. Ayun, problema. Kaya mga anak, yung mga nag-aaral dyan, magtapos muna kayo. Tama. Huwag nakakita lang kayo ng mga pogi at may masil-masil. Gusto ko yan. Macho.
Kaya makikinig kayo kay Pastor Ed Lapis. Pag nakakita kayo ng mga masil-masil, naiiba ang pananaw ninyo. Nawawala na edukasyon. Sa masil-masil na kayo tumitingin. Pero alam niyo po ba yung kwento? Yung apo kong 9 years old, mga pinag-aaralan nun yung mga kwento sa Bible. Nakita niya si Samson, di malaki ang muscle-muscle. Sabi niya, Mami, type ko si Samson kasi malalaki ang muscle. Lolo mi pala. Sabi naman nung asawa ko, parehas pala tayo, Apo. Kasi nung araw medyo maskulado po ako eh. Kaya pala ako nagustuhan ni doktora noon. Maskulado ako. Ngayon maskulado. Hindi po nung araw, tanongin si Reden. Si Bishop. Nung nagtatrabaho ako sa batuhan, ang lalaki ng muscle ko noon eh. Ang itim ko. Natural lang naman sa mga babae yung makakita ng mga muscle-muscle. Pero wag yan ang iparuridad ninyo ha. Salita ng Diyos. Hello. Anak. Mga anak ko. Darating kayo dyan. Huwag kayong mag-apura. Pag kayo nakatapos, may pinag-aralan kayo, hahabulin kayo ng pogi. Pero ngayon, pag nag-asawa kayo, hahabulin kayo ng pugo. Natatawa kayo, pero totoo yan. Bakit hahabulin kayo ng pugo? Nag-aalaga kasi kayo ng pugo. Ang hirap ng buhay. Samantalang kung nakatapos ka, titulado ka, magandang trabaho mo, hahabulin ka ng pogi. Pogi na, may datong pa. Abay, saan ka pa naman? Kaya unahin mo muna ang Psalms 119:105. Maliwanag na. Dex. Kung walang salita ng Diyos ang ating ilaw, paano tayo lalakad ng maayos at matuwid? Anong ibig lang sabihin dyan? Kasi ang tao ngayon, iniitsipwera ang salita ng Diyos. Kaya maraming tao ngayon, problemado sa buhay. Yun. Pastor Val, nakakailang minuto na ako. Tuloy na po. Introduction yan. Pero naintindihan nyo ba? Yes. Gusto nyo bang ituloy ko pa? Diretso po po. O okay na yan dahil naintindihan nyo na. Hindi, kulang pa po bitin. Tuloy! Ito na. 5 C's of a word-guided walk. 5 C's of a word-guided walk. Number 1. Joshua 1:8. Sige lang anak. Ba't nawala? Ano ang sinasabi dyan? Huwag ihiwalay, araw-gabi ay i-meditate. Ano ang punto? Next. Ang punto, observe to do according to all that is written in it. Matama nating tignan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ako natutuwa sa ilan. Sayang naman yung pagpunta rito ni Bishop na ang umaaten sa 10. Umatin tayong lahat. Bakit? Pag naintindihan natin yung lalim ng salita ng Diyos, in-apply ninyo sa bawat pamilya ninyo. Sa amin ngayon, doon, ina-apply ko po yung PAD. Ina-apply namin yung PAD. Family Altar Devotion. Lahat ng pamilya, may altar devotion. Dahil sayang yung pinag-aaralan nyo rito, kung yung miyembro ng pamilya mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, hindi mo man lang ma-share. Anong silbi nang lagi kayong tinuturuan ni Bishop? Hindi nyo ina-apply sa bahay nyo. Gumawa kayo ng sariling family altar. Bakit? Magiging close na kayong pamilya, nagkakaroon pa kayo ng paglalabasan nung natutunan yung salita ng Diyos at yung mga natutunan ninyong mga salita ng Diyos na ibahagi ninyo na bago rin ang buhay, bukas makalawa, hindi na tayo kasya dito sa TLCFC-CIII. Ngayon,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi ko na mabibilang sa susunod, dapat sa daliri. Dapat pag nayari na ito, meron ng salamin dyan, meron ng konting second floor doon, meron na tayong centralized aircon. Dapat yung mga kapitbahay natin nandito na. Kailangan natin yan. Observe to do according to all that is written in it. Ano ngayon ang pinupunto dyan? Unang punto. Next. Walk in careful obedience. Mga kapatid. Or careful obedience. Mga kapatid, tanong, nangyayari ba sa buhay natin to? Kung hindi pa, simulan na natin. Okay? 5-6 lang yan. Sino nakinig ng unang preaching ni Bishop? Amen. Hindi nyo nakita yan agad, ano? Pero sinabi niya yan. Kaya nga sabi ko, pag nagturo si Bishop, makinig kayo mainam. Pinakinggan ko, sinabi niya lahat to. Pero sa akin naman, kahit na sinabi niya, inisa-isa ko para sa inyo. Tanong, ang sagot. Naintindihan niyo ba yung tinuro ni Bishop ng first Sunday? Doon lang din galing yan. Pero, pinalinaw natin at binigyan natin ng konting presentation para lalo ninyo maintindihan. Dinidiin lang natin. Ito yung number 1. Careful obedience. Next. Sige, sampindot pa na. Hindi sapat ang pagbabasa, kailangan ang pagsunod. Simple lang. Hindi sapat yung pagbabasa lang. Basa ka ng basa. Alam mo lahat ng bersikulo. Hindi mo naman sinasabong pamuhay. Ano silbi? Para bang yung nagtatanong na teacher at saka yung estudyante. Sabi ng teacher, pag Bulacan kasi medyo malalim ang Tagalog. Sabi doon sa estudyante, ano ba alan mo? Alan, no? Alan. Sabi naman ng bata alan po. Hindi nga. Ano ba alan mo? Alan po. Hindi sila nagkakaintindihan eh. Pangal. Ang ibig sabihin ng teacher, ano ang pangalan mo? Ano? Sinasagot naman ng tama ng estudyante, hindi rin makuha ng teacher. Sabi ng teacher, ano alan mo? Sabi naman ng bata alan po. Tingnan ninyo, simple! Hanggat hindi natin nauunawa ang lubos ang salita ng Diyos, hindi tayo makakakilos. Tama. Sana nakuha nyo yung simplong ilustrasyon na yon. Kaya, hindi sapat ang pagbabasa, kailangan ng pagsunod. Next. Yung careful, kanina careful, obedience. Careful means intentional. Hindi pabaya. Intention talaga. Natutuwa ba tayo mga kapatid? Amen. Naintindihan nyo ba? O si Jolo lang ang nakaintindi. Na nga talaga namang pinaghirapan natin para simplihan natin. Pag sinabing careful, intentional. Talagang nilaan mo yung panahon mo dyan. Kaya yung asawa ko, pagka kami umaga na, paggising namin ng doon na kami pupunta sa taas. Siya naman, mayroong guide kung paano niya tatapusin yung Bible. Basta ako naman nagsisiris. Okay, ito lang. Pero ang kagandahan po, sa pagsaliksik ng salita ng Diyos, mag-intay muna kayo, magkaroon muna kayo ng quiet time. Quiet time. Huwag kayong magsalita. Nilay-nilayan nyo lang yung kabutihan ng Diyos. Alam nyo, kahit hindi kayo nagsasalita, kahit hindi pa kayo nagbabasa ng Biblia, maya-maya lang iiyak na kayo. Bakit makikita mo yung kung gaano kabuti ang Diyos? Ibang isipin mo lang na ikaw ay naglalakad, babae ka, munti ka ng rape pero naligtas ka dahil sa isang bagay, hindi ka na kaya iiyak nun? Yung ikaw walang makain, bigla na lang may nagpunta sa iyong kamag-anak at binigyan ka ng pagkain, hindi ka kaya maiyak nun? Hindi mga nangyari lang yun. Minsan, ginagawa ng paraan ng Diyos.
Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, tandaan nyo ito mga kabataan, walang aksidente. Lahat pinangyayari ng Diyos. Masama man o mabuti, may layunin ng Diyos. Next. Ang tunay na pagpapala ay nasa masunuring pamumuhay. Ulitin ko. Ang tunay na pagpapala ay nasa masunuring pamumuhay. Huwag tayong mainggit sa mali-malitang mga perang yan. Dahil pagbabayaran nila yan. Yes. Pagbabayaran nila yan. Dahil dugo at pawis ng taong bayan yan. Okay? Ang Diyos ang magbabalik sa atin. Dahil sinabi ng Diyos, vengeance is mine. Ang paghihiganti sa akin. Kaya huwag tayong mainggit na meron man silang mga Ferrari, meron silang mga Capre, kung ano-anong mga Ferrari, basta tayo, okay lang, nabubuhay tayo. Kumakain ka ng masasarap. Yung luto ni Pastor Bal, tikman nyo. Ano? Sino kumakain ng niluto ni Pastor Bal? Ako hindi nakakain eh. Bawal. Alright. Nakuha nyo na. Lilipat na ako, anak. Lilipat na ako. Sige, doon ako sa kabila. Lilipat na ako eh. Next. Ayan na. Ilustrasyon. Intindihin yung mainam tong ilustrasyon ko, ha. Parang driver sa madilim na daan. Hindi sapat na may headlight. Kailangan mong sundan ang daan na tinatanglawan nito. Subukan niyo po. Yan. Natanglawan yung daan. Malinaw na malinaw. Pero kung hindi ka naman kumikilos, hindi naman umaandar yan, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Buhay ng tao yan. Kahit alam mo ang Diyos, malinaw sa iyo, hindi mo naman nilalakaran, hindi mo naman tinatakbuhan, hindi ka makakarating sa finish line. At ang finish line, land of promise. Yung land of promise, punong-puno ng mga pagpapala ng Diyos. Kaya habang lumalakad tayo sa mundong ito, 20, ilan yun? 70 years? 20,500 days! Lalakaran mo yan! Habang naglalakad ka dyan, lumiliwanag ang buhay mo. Magkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Mararanasan mo ang tagumpay kung hindi ka hihinto sa tinatanglawan ng ilaw ng buhay mo na salita ng Diyos. Habang naglalakad tayo araw-araw at sinusagad mo ang salita ng Diyos, ang direksyon niyan, tagumpay. Pero ang nilalakaran mo madilim, ang mundong ito, papunta ka sa bangin. Bakit? Anong itinuturo ng mundo? Maunahan ko yung aking preaching. Tinuturo ng mundo ay kasinungalingan sa buhay. Kaya po yung nagpapatalastas na mahabang buhok, na kapag gumamit ka ng ganong produkto, magiging makisap at magiging malambot ang buhok mo. Kasinungalingan yon. Noong araw, wala namang mga ganun eh. Wala namang shampoo. Gogo lang. Malambot na. Eh ngayon, hindi na lang mga babae at buhok ng babae ang lumambot. Pati yung mga lalaki lumambot na. Gumamit ng shampoo. Nagpaturok ng mga kung ano-anong itinuturo, kaya yung mga legs, yung mga ganito, daig pa ang babae. Yung babae masil-masil. Yung mga bading, ang kikinis ng mga ano, bakit? Itinuturok. May pera. Baka kumawala. Anong ibig sabihin? Magandang ilustrasyon. Nakuha niyo yung ilustrasyon na yan? Kahit meron kang sasakyan, may ilaw, maliwanag, kung hindi ka naman umaalis dyan, ay walang mangyayari sa'yo. Application sa buhay ng tao. Kahit maliwanag yung itinuturo ko sa inyo, at hindi nyo naman nilalakaran, walang silbi. Kuha nyo? Next. Pero okay lang po, na medyo matagal kasi mas mahalaga maintindihan ninyo. Okay? Application sa buhay natin. May bahagi ba ng salita na alam mo, pero hindi mo sinusunod? Huwag nyo na akong sagutin. Kayo ang nakakaalam yan. Dahil nagbabasa kayo eh. Kung alam mo na kinakausap ka na ng Biblia, abay tumugon ka.
Kasi nababasa mo na, taken for granted. Hindi mo nabasa yan dahil aksidente. Nabasa mo yan dahil may gustong baguhin sa buhay mo. Next. Ang pagpapala ay hindi sa kaalaman, kundi sa pagsunod. Mga simpleng pangungusap lang ito mga kapatid. Hindi lang alam, dapat pagsunod. Next. Joshua 1:9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid and do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Anong pinupunto dyan? Next. Be strong and courageous or being strong of good courage. Napakalinaw yan dyan. Strong and courage. Anong pangalawang punto? Walk with courage and strength. Kasi sa buhay na ito, maraming problema. Pag hindi ka matatag, wala kang tapang na ipaglaban ang katotohanan, bukas makalawa kasama ka na nila. Kaya yung mga bagong politiko na maganda ng pasimula pa lang, ng nangangampanya pa lang, makatao, makadiyos, makakalikasan, at kung ano pa mga sinasabi, pag nakaupo na, mali-maleta na. Bakit? Hindi sila matatag. Ano? Doon ko lang yan ginagamit, pero sa buhay natin, dapat din yan. Huwag na lang yung mga nag-i-opisina na lang. Dapat maging matatag tayo. Dahil sa opisina minsan may mga sinasabing compromise. Di ba? Eh kung hindi ka Kristiyano, sabihin mo, bago to. Pero pinitik lang natin yan, ha? Sabihin mo, 20 pa lang ang tinakbo niyan. Pero ang totoo niya, 120 na pala. O para malaki ang kita natin. Kung ikaw naman hindi ka Kristiyano, kawawa naman yung bibili. Kuha nyo. Ano ba ibig ko sabihin? Hindi nyo ba naintindihan yun? Kasi yung mga odometer ng sasakyan, napipitik. Pag ibinenta, oy, 20,000 pa lang yan. Pero ang totoo pala, 120,000 ang tinakbo. Di ka naman, ganun ba? Magkano halaga niyan? 1.2. Bibili mo naman. Samantalang nung binili niya, 0.2 lang. Ang laking dinagdag. Hindi ka kaya makonsensya. I-apply natin sa buong buhay natin. Yung mga nagtitinda. Kaya meron sinasabing timbangang bayan. Di ba? Kasi kulang ng 2 guhit eh. Pag tinimbang mo ron, bakit? Hindi kasi tinakbo mo na eh. Natanggal na yung konting mga ano niyan eh, kaya gumana. Nagpaliwanag pa. Tama? Mga kapatid, galit. Nasa Biblia yan. Galit na galit ang Diyos sa mga timbangang may daya. Application sa buhay. Galit na galit ang Diyos sa mga taong mandaraya. Kaya tayo kahit hindi gaanong simplihan mo lang. Bahala sa'yo si Lord. Next. Ayan. Anong paliwanag dyan? Ito. Ang pagsunod sa Diyos, minsan mahirap. Madali ba? Di ba mahirap? Pero, again, kung may hirap, may sarap. Sinabi ko sa mga anak ko yan. Sabi ko, anak, nung nag-aaral sila, anak, ito ang mapapangaral ko sa inyo. Kapag inuna nyo ang sarap, kasunod niyan hirap. Bakit sarap? Linggo-linggo binibigyan ko ng baon. Huwag kayong mag-aral. Ubusin nyo sa sarap. Hindi kayo makakatapos. Pag hindi kayo nakatapos, hirap ang kasunod. Pero ngayon, anak, unahin nyo yung hirap. Maliit lang ibigay ko sa yung budget, mag-aral kayong mabuti. Pag nakatapos kayo, sarap. Kaya sa mga Kristiyano, kapag inuna nyo ang sarap, kadugtong niyan, hirap. Pero pag inuna nyo ang hirap, ang kadugtong niyan, sarap. Mahirap sumunod sa Diyos, pero sa dulo, sarap ng buhay ang tatanggapin natin. Palapakan natin ang Panginoon. Next. Kailangan ang tapang para tumayo sa katotohanan. Ang hirap nito. Di ba may patalastas? Narinig nyo? O ikaw na, bahala ka na raw rito at bibigyan ka. Ay, mahirap yan, sir. Kasi hindi ako ganyan, sir. Yan ang ugaling Pilipino. Pinopromote yung ganon para yung maging customary natin, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo na kailangan palakasan. Next.
Ang lakas ay galing sa presensya ng Diyos. Tandaan nyo yan. Walang sariling lakas po tayo. Sana naintindihan nyo po? Amen. Tagalog naman eh. Di ba? Next. Taglis lang ginamit natin. Application. May kinakaharap ka bang takot? Tanong lang yan. Kung meron, ano yun? Lakaran mo ng katotohanan. Next. Kapag ang salita, ang gabay mo, di ka nag-iisa. Kasi ang sabi ng Panginoon, I am with you always. Wherever you go, I will be with you. Sabi ng ganon. Next. Psalms 100:105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Next. Lamp to my feet. Ano ibig sabihin? Sapat para sa kasalukuyang hakbang. Mga kapatid, kung ano yung malinaw sa inyo ngayon, hakbangan nyo. Next. Light to my path. Ano sunod? Malinaw na direksyon. Iba yung hakbang ngayon, iba yung direksyon. Kung ang direksyon mo, magnanars ka, huwag mong ihiwalay si Lord. Pero dahil ikaw ay elementary pa lang ngayon, magpunta ka muna ng high school. Yun ang ibig sabihin yan. May proseso. Para maintindihan nyo lang. Next. Hindi ibinigay ng Diyos ang buong mapa, kundi sapat na liwanag sa bawat hakbang. Mga kapatid, makikita mo ang kabuuan ng mapa kung dadaling ka na ng Diyos doon sa finish line. Pero ngayon, habang tayo lumalakad, yung inaabot lang ng ilaw, doon ka humakbang. Ibig sabihin, everyday, merong mga dapat gawin. Next, ano ang pangatlong yan? Ang pangatlo, walk with clear guidance. Ayan ha. Pangatlong punto, walk with clear guidance. Ayan, maliwanag yan. Kaya hindi dapat nating apurahin. Next. Application. Huwag magmadali sa future. Sundan ang liwanag para sa ngayon. Mga kapatid, nabanggit ko na kanina, naunahan ko lang, lalo na sa mga kabataan, huwag niyong unahin ang pag-aasawa. Magtiis-tiis muna kayo. Dahil kapag nagtiis kayo, sa bandang dulo, masaya. Okay? Pati sa mga ginagawa rin ng tao ngayon, huwag kayong mag-apura. Next. Daily. Next. Devotion. Next. Leads to daily direction. Daily devotion leads to daily direction. Liwanag? O gets? Pakahirap pagturo. Pero sana naintindihan, anak. Next. Patapos na tayo. Colossians 3:16. Let the message of Christ dwell among you richly. Yung sinabi ko kanina, richly means, ano? Intentional. As you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Ano ibig sabihin yan? Next. Let the word of Christ dwell in you richly. Papaliwanag mamaya natin yung richly. Ano punto? Next. Walk with clear instruction. Kanina, guidance. Ano ba yung pagkakaiba ng guidance at instruction? Hakbangin. Okay? Ito naman kung papaano. Binibigyan ka ng instruction. Binibigyan ka ng paliwanag. Next. Explanation. Ang salita ng Diyos, ang salita ay hindi bisita. Dapat ito'y nananahan sa atin. Ang tanong lang, punong-puno kayo ng salita ng Diyos sa linggo, pero bisita lang pala yung salita ng Diyos. Pagdating ng Lunes, wala na. Tama. Dapat, kung ano yung natutunan natin, ilagay natin dito, from Monday to Sunday. Okay? Next.
Richly means abundantly, deeply. Sumasagana. Tanong, sumasagana ba ang salita ng Diyos sa puso nyo? O kabagutan? Kahirapan? Richly means abundantly, deeply. Lumalalim dapat tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Next, kapag puno ang puso ng salita, tandaan nyo to kapag puno ang puso ng salita, tama ang lalabas sa bibig at gawa. Subukan yung ang nandito ay puro puto kutsinta. Sama ng loob. Yun ang lalabas Pero kung ikaw ay puno-puno ng pagmamahal, salita ng Diyos, presensya ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, ang lalabas sa iyo, bibig ay tama. Bakit? Yun ang pumasok Next. Kung malapit na. Tatapos na rin. Salamat sa Diyos. Okay. Application. Ano ang mas nananahan sa inyo? Tanong lang yan. Salita ng Diyos o salita mo? O salita ng kapitbahay mo? Pangalawa, ito ang sinasabi ko kanina. Fill your heart with truth before the world fills it with lies. Ang itinuturo ng mundo, kasinungalingan Kaya nga tayo nag-aaral dito, punuin ninyo yung puso ninyo ng katotohanan bago punuin ang mundo ng kasinungalingan. Ang dami kasinungalingan ng mundong to. Na kapag ikaw ay medyo chubby, hindi ka maganda, kasinungalingan yun. Tama. Dahil nung araw, ang mga sexy, yung mga matataba, malalaki ang balakang. Tama. Bakit? Ang gusto kasi na noon, kapag malalaki at malaki ang balakang, ay ang ibig sabihin niyan, matabang taniman. Magkakaroon ng maraming anak, 12. Na. Pero baliktad ang nangyayari ngayon, kung ilipay payat, siya ng mga anak ng anak. 2 dosena na, ay pagtumigin. Pero alam mo ba ang pinupunto dyan? Ang pinupunto lang dyan, mga kapatid, huwag niyong paniwalaan lahat na nandito sa mundo. Yes! Pag-aaralan niyo muna, ito ba ay naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos? Sana din. Hindi, halapira. Pag may nakinig kayo, uso ngayon, yun na, sunod na kayo. Pati sa mga laro. Magaling si Raymart sa computer. Ginagabayan ba yung mga apo ko? May mga platform ngayon na ang anak ninyo, ang apo natin, dinadala na sa kaguluhan. Mga turo ngayon, pag hindi mo inilimi, papunta ka roon sa kadiliman. Mga kanta ngayon, maganda ang tono, maganda ang sinasabi, pero ibang meaning. Naku, ang hirap. Kaya mahirap maging Kristiyano talaga. Titignan nating mainam yan dahil kung hindi, napakatalino ng ating kaaway, ililigaw tayo. Next. Salamat, matatapos na rin. Walk with Christ-centered purpose. Yun yung 103. Balikan nyo na lang sa bahay. Psalms 1, 1-3. Next. Ayan yun. Hindi ko na babasahin. Pero inulit yan yung sinasabing, meditate the law on His law day and night. Inulit-ulit. So, yan yung sinasabi, na huwag tayo lumakad sa mga payo ng masasama. Na ang hangarin nila ay hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Pero ang iyong ninanais ay pagbulay-bulayan ang Diyos, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos gabi at araw. Ang taong yun ay parang punong nakatanim sa tabing dagat o sa tabing ilog. Nasa kapanahunan, namumunga, hindi nalalanta ang mga dahon. At ano man ang kanyang gawin, magtatagumpay. Kasi yung mga instrumento niyan, ilustrasyon niyan, yung punong nakatanim sa tabi ng ilog, kahit na tag-init, ay may tubig. Ilagay mo sa buhay ng tao yan. Ang tao kahit maraming problema, kung may tanim ng salita ng Diyos, mamumunga at mamumunga ka pa rin. Magtatagumpay at magtatagumpay ka rin.
Kasi nakatanim ka sa salita ng Diyos. Next. Tapos na. Hindi lumalakad sa payo ng masama. Yun yung dapat natin gawin. Ngayon, maraming ini-encourage, maraming nagbibigay sa'yo ng ang tawag dito, instruction. Wala naman sa katotohanan. Sa TV. Meron ba kayo? Huwag kayo naniniwala sa mga yung mga manghuhula. Masama, 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 masama. Kasuklam, kasuklam, suklam sa harapan ng Diyos. Ang panghuhula. Dahil hindi yan. Kayong tingin kayo ng tingin sa horoscope, tigilan nyo na. Tignan ninyo ang pangako ng Diyos. Okay? Kaya yung mga nagsasabing ganito, ganyan, mga prophet of dooms, nako, buhay pa sila, sinusunog ng kaluluwa niyan. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Next. Hindi nagagalak sa kautusan. Ano? Kundi nagagalak sa kautusan ng Panginoon. Saan kayo nagagalak? Sa chismis. Sarap kaya pag may chismis. Alam mo ba? Naku, ang tainga lumalaki na. Sinabi pa lang na alam mo ba? Yung matitiwara. Tagalog naman tayo. Alam nyo ba yung matitiwara? Sino nakakaintindi ng matitiwara? Sinasabi pa lang ng kapitbahay, alam mo ba? Ha? Ano? Gusto mo nang malaman. Alright? Next. Ang layunin ng salita ay hindi lang moral life, kundi Christ-centered life. Kaya tayo nag-aaral. Bakit? Habang inaaral natin ang salita ng Diyos, tayo ay nakakapamuhay na kamukha ni Kristo. Next. Application. Kanino umiikot ang buhay mo? Sa mundo o sa Diyos? Pangalawa, ang taong nakasentro kay Kristo ay magiging mabunga at matatag. Yan po, maliwanag yan. Next. Hindi mo na papahabain. Pagod na rin ako. 5 C's. Balikan natin. Next. Careful obedience. Sumusunod ba tayo ng mataman sa mga inuutos ng Diyos? Kayo ang sumagot. Next. Tayo ba ay nagpapakatapang at nagiging matatag sa mga katotohanan na naaaral natin? Na ipapatupad ba natin sa ating buhay? Isa-isa lang anak, isa-isa lang. Huwag mo lang often na naman. Pangatlo. Meron ba tayong malinaw na guidance? Hirap na magturo ang ating bishop, ha? Hirap na magturo. Matatanda na kami. Mga kapatid, para magabayan kayo. Ang tanong, sinusunod ba natin? Pang-apat, malinaw ba ang ibinibigay na instruction? Katulad ng ginagawa ko sa inyo ngayon. Pwede ba ako makarinig ng amen? Amen. Malinaw ba kaya? Amen. O hindi malinaw, hindi makasagutin. Dapat, kung ano instruction ng salita ng Diyos, sundan natin. At panglima, Christ-centered purpose. Ano ba ang layunin ni Kristo sa buhay mo? Sa buhay ko, sa buhay natin. Next. Challenge. Huwag lang nating hawakan ang Biblia. Hayaan nating hawakan tayo nito. Anong nangyayari? Banal na banal ka. Dala mo, laki-laki pang Biblia, kulay itim mo. Punta ka na sa TLC, FCCI. Hinahawakan mo lang. Pag-uwi mo sa bahay, lana. Kaya ang sabi, huwag lang nating hawakan ang Biblia. Hayaan nating hawakan tayo ng Biblia. Anong ibig sabihin? Kung ano yung binasa mo, kung ano yung natutunan mo, ipamuhay mo. Okay? Next. God's Word is not just for ourselves. For self. Self ba yan? Self. Yung lalagyan. It is for our walk. Ito ay para sa ating pang-araw-araw na lakad.
Hindi lamang doon sa shelves natin ilalagay. Okay? Next. Wala na. Mga kapatid, tayo ngayon magkaintindihan. Sa mga sinabi ko ngayon, sa mga napag-aralan nyo na, lumiwanag ba God's Word may walk? Ang paglakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung wala kayong naintindihan ngayon, tiyak, bukas makalawa, wala na rin kayo ngayon. Magpapatuloy ka ba, anak? Ha? Malakasan mo, ha? Opo. Ayun, salamat sa Diyos. Ikaw, anak, magpapatuloy ka ba? Opo. Kaunti lang, pastor. Itong aking magandang dalaga. Magpapatuloy ka ba, anak? Opo. Praise the Lord. Ikaw ba'y tapos na? Nag-aaral? Nag-work. Nagwo-work na? Papayamanin ka na, Lord. Hindi lamang sa mga material. Papayamanin ka sa kasalita at katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Anak, wala na. Mga anak ko, bago lang kayo, sana may naintindihan kayo. Gumanda ang mga buhay ninyo, magpatuloy kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat ang susi ng pagtatagumpay. Pag maayos ang isip, maayos ang puso, maayos ang galaw, mabilis ang promotion, mabilis ang paglago, mabilis ang pagiging maayos ang buhay. Okay? Ako ay dating kanto, ako ay dating adik. Ang binabanatan ko nung araw, nung hindi pa uso yung mga bato, ang tinitira ko noon, sa gamot, hyalurin, Hycodin. Ano ha? Pagka medyo may tama ka na sa bote, chochongkay ka pa. No ha? Yan ang buhay ko noon. At kapag medyo may tama ka na, ang hinahanap mo na, basag ulo. Pero alam nyo ba, nung ako'y chumochongke, kapag mapungay ang mata, damo yan, damo. Ha? Ang hinahanap niyang puro chicha, kain, matakaw. Kapag ikaw naman nakatira ka ng bote, hindi ka nakapikit, nakadilat ka! Ha? Naglalakad ka para kang ganyan, para kang zombie. Ha? Ang gusto mo naman mag-trip. Sa mga nakaintindi nito, maaring masasakyan ako dahil dinanas ko to. Alam mo ba, ang pinakamatinda kong tinira, sosigon. Alam mo ba yung sosigon? Pag tinira mo ka agad yun, laki agad yung ulo mo. Ha? Ganyan tayo, walang direksyon ng buhay ko noon. At ang pinakamatindi, wala pa kayong bato noon. Cocaine. Hindi ko kayang bumili nung araw. May kaibigan ako noon, may-ari ng eskwelahan. Mahal yun eh. Pang sosyal. Hello. Pero nung nakita ko ang salita ng Diyos, nabago ang buhay ko. Ang inyong pastor, naging konsihal ng bayan. Ang inyong pastor, naging barangay kagawad. Ang inyong pastor, naging negosyante. Ako ay manggagawa ng sapatos. Gusto mo igawa kita ng sapatos? Ang takong ay nasa unahan. Hindi ako nagbibiro. Kami ang gumawa dito ng local kauna-unahan ng Fred's Sperry, yung Sperry Topsider. Kami ang gumawa niyan. Saka yung ano to? Yung may mga guhit na 5? Yung puti? Hindi, meron. Yun yung uso nun. Binibili nyo sa Cartimar, kala nyo galing sa abroad, galing sa Marikina yun. Okay? Yan yung mga uso nun. Kaya, maraming dinaanan ng buhay ko. Itong ginawa kong preaching, nangyari sa buhay ko. Kung nangyari sa buhay ko, mangyayari sa inyo. Lakaran nyo lang ang salita ng Diyos. Yung mga may edad na, okay na yan. Di baling pauwi na tayo kay Lord, talagang ganun ang buhay eh. Wag now. Wag lang muna ngayon tayo. Ano tayo? Bigyan pa tayo ng mga 20 anyos. Ano? Diba? Si Joe. Ako ngayon ay 60. Hulaan mo kung ilang taon ako na. Yan.
Muntik na siya tumama. 63 na po ako. Magkasing edad kami ni Bishop. Magsi-64 na ako ngayong July. Tingnan nyo ha, ang dami nang Gusto ko na magtapos dito mga kapatid. Nahamon ba kayo na lumakad sa salita ng Diyos? Kasi kapag nilakaran mo yan, 10, 20 years may mangyayari sa inyo. Ako ay nangupahan lamang nung araw ng 15 taon. Pero ngayon, nakagawa na ako ng sarili kong bahay. Yung isa pinagbili ko, ang laki. Dahil hindi kayang linisin. Ngayon nagpagawa ulit kami ng bahay. Bakit? Mabuti ang Diyos. Mga kapatid, maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin ko na naunawaan nila, Panginoon, kung papaano lumakad, Panginoon, sa iyong mga salita upang magkaroon ng katagumpayan ng aming buhay. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat sa mga manggagawa, Panginoon, sa buhay ni Pastor Bal, Pastora Dulce, Panginoon, Pastor Aina, Pastor Red or Bishop Red, Panginoon, Pastor Tracy, at lahat ng manggagawa rito, Panginoon. Hindi ko na maisa-isa, Panginoon. Lord, salamat din sa aking mga inaanak, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang inaanak ko, Panginoong May, Panginoon, at Raymart. Pagpalain mo ang inaanak ko, Panginoong Earl, Panginoon. Stated ang pangalan niya, Earl, Panginoon. Gang, Panginoon, Gang. At ang kanyang kabiyak, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng mga narito. Kinanay Florentina, Panginoon, bagamat may edad na siya, Panginoon. Sa mga may edad na rito, Panginoon, pagpalain mo sila. Lord, dalangin ko na maranasan namin ang kapayapaan, ang sarap ng buhay, ang sarap ng sumunod sa iyo. Muli, O Diyos, dinideklara ko, Panginoon, na sa aking pagbabalik, Panginoon, hindi na lang kami, kundi mapuno ang iglesia ng ito ng mga kaluluwa, ng mga kabataan, ng mga bata, Panginoon, at may mga edad, Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng God bless you!